Anong nangyari sa career ni Markelle Fultz? Going into this season, GOAT fam, ay wala ni kahit isang team ang kumuha sa former number 1 pick na ito. Hindi nga na-resign ng Orlando Magic ang kanilang point guard matapos ang isang underwhelming season last year. With that, GOAT fam, ay officially wala na sa NBA si Markelle in the meantime. Ngayong araw ay balikan natin ang career ni Markelle Fultz. Tara at pag-usapan natin yan, GOAT fam. Ipinanganak si Markelle Guy Fultz sa Maryland, USA noong May 29, 1998. Noong nasa high school nga si Markelle ay maliit at payat ang kanyang frame. Nakat pa nga siya sa varsity roster dahil 5'9 lamang ang height that time ng guard na ito. However, sa pagpasok ng kanyang junior season ay biglang tumangkad si Fultz. Tumayo na siya at 6 foot 4 inches na sinabayan pa ng pagdevelop ng kanyang athleticism. As a senior ay nag-average na siya ng 19 points, 8.8 rebounds and 4.3 assists per game. Ito nga ang nagsemento para maging 5-star recruit si Fultz committing sa University of Washington. Dito na gumawa ng pangalan si Markelle over the likes of Jason Tatum, Lonzo Ball and Donovan Mitchell as the top prospect para sa NBA draft. Naikumpara pa nga siya kay James Harden dahil sa kanyang shot creation and playmaking at nagtala pa ng 23.2 points, 5.7 rebounds and 6 assists per game para sa Huskies. Yan na rin ang naging dahilan para piliin siya ng Philadelphia 76ers bilang first overall pick ng draft na inasahang kukumpleto ng process with Ben Simmons and Joel Embiid. Everything was going well sa simula ng career ni Fultz until a mysterious shoulder injury ang sumira ng kanyang jump shot. This ruined Fultz confidence na nakita natin sa mga free throw at jump shot attempts niya. Matapos ang mahabang pagpapagaling ay sinutdown ng Sixers management si Markelle para mas maayos ang problema na ito. It turns out na isa palang rare na thoracic outlet syndrome sa balikat ang nakuha ni Fultz. Pinigilan talaga niya ng development ng number 1 pick na ito na naging dahilan na rin para i-ship siya palabas ng Philadelphia. 33 games nga lamang ang itinagal ng 6'4 guard na ito sa 76ers bago siya mapunta sa Orlando Magic. Dito GOAT fam magde-develop paunti-unti si Markelle. Salamat na rin sa mas mababang pressure na natanggap niya sa kanyang bagong koponan. After all ay rebuilding team nga rin ang Magic that time, kaya't hinayaan na lamang nila si Fultz na ipakita ang kanyang totoong laro. Noong 2020 to 2021 NBA season pa nga ay nagtatala na ang athletic guard ng kanyang career year 13 points, 3.1 rebounds and 5.4 assists per game. Until an ACL injury naman ang nagtapos ng kanyang season. Tuwing nakakabuelo nga si Markelle GOAT fam ay pinipigilan siya ng mga injury. Subalit hindi nga niyan pinigilan si Fultz na maging effective na off-the-bench point guard para sa Magic. He provided solid defense and playmaking after Cole Anthony, subalit isang bagay ang hindi kayang ibigay ni Markelle para sa Orlando. Fultz was a bad 3-point shooter. In 5 seasons niya nga para sa Magic ay nag-average lamang siya ng 27.5% mula sa 3-point line. Hindi rin nakatulong na nag-develop si Jalen Suggs bilang isang quality starting point guard na nagtulak kay Fultz para maging third string guard ng Magic. No 3-point shooting, madalas hindi nakakalaro with these injuries at sa gumandang laruan ni Cole Anthony at Jalen Suggs ay naging expendable na nga para sa Magic si Markelle. At tila nga nawalan na ng puwang sa team na ito ang number 1 overall pick noong 2017. Especially last season na nagtala lamang siya ng 7.8 points, 3.2 rebounds and 2.8 assists per game. Tuluyan na ngang hindi ni-resign ng Magic si Fultz that makes him a free agent hanggang sa date ng recording ng video na ito. As of the moment ay wala pang NBA team ang nagbibigay interest kay Markelle, kaya naman asahan natin na for the majority of the 2024 to 2025 NBA season ay wala sa liga si Markelle Fultz. Pero ano nga ba sa tingin nyo GOAT fam? Sinong team ang dapat kumuha sa player na ito? Deserve pa ba ni Markelle na makabalik sa NBA? I-komento nyo lamang ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan.